Olivia's POV. Nakipagkamay ako habang nakangiti sa aking boss, ang may-ari ng jewelry resort kung saan ako nagtatrabaho sa loob ng 2 taon. Thank you for accepting my resignation letter, sir. Akala ko hindi niyo pa rin talaga ako papayagan. Thank you again. Well, Olivia, to tell you frankly, di talaga ako sang-ayon sa pag-alis mo sa company ko. But your reason is valid. So even I don't want to, wala pa rin naman ako magagawa. It is your decision and choice. Since may humihiling din, napakawalan na kita. Nagtaka ako sa sinabi nito. Sino? My hidden business partner. Tugon ito sa akin. Hidden? Nangunot ang noo ko rito. Ngumiti ito. Yeah, I thought you were own this company. Sir? I mean, of course, I own this company. Pero noon yon. This past 2 years, may kasosyo ko rito. That's why this company changed a lot. We renovated it in such an elegant resort on the whole island. Napatango na lamang ako rito. Since my hidden identity business partner offers an awesome partnership, I grabbed it. Di ako nagkamaling tanggapin dahil simula noon, maraming panagbago sa pasilidad ng buong resort ko. Jewel Resort is spotted as top 3 most beautiful resort in the Maldives Island. Noon di man ako nakatungtong ng top 10 sa kategoryang to. Laking pasasalamat niya habang sinasabi iyon. Congratulations! And to your hidden business partner, sir. I cleared my throat nang tumunog ang phone ko sa loob ng bulsa ko. Excuse me, sir. Sasagutin ko lang ang tawag. Go ahead, Olivia. Pwede mo na ring puntahan ang dati mong hawak ng mga empleyado. Sigurado akong matutuwa silang makita kang muli at tiyak malulungkot agad sila sa iyong pamamaalam. Tumango ako rito. I was about to step in, ngunit may kumatok at nagsalita agad. It was his secretary. Excuse me, your visitors have finally arrived, sir? Let him in. Napaawang ang bibig ko na makita ko kung sinong pumasok sa loob ng kwarto. Kumunot ang noo ko habang nakatingin sa bahagyang nakangiting mukha nito. Nakatingin ang diretso ang taong yon sa direksyon ng boss ko. Carter? Anong ginagawa niya rito? Lumunok ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko nung tumingin siya sa direksyon ko. Basta na lang akong natuliro nang makita ang nakangiting mukha nito sa akin. Welcome, Mr. Jones. Nakipagkamay agad ang boss ko sa bagong dating. Miss Silva, can you leave us for a while? Biglang nagising ang aking diwa sa sinabing yon ng aking boss. Yes, sir, of course. Tugon ko at saka napatingin sa kaharap ko. Seryoso lang tong tumango sa akin. Nang nasa labas na ako, nagtataka pa rin ako kung bakit naroon si Carter. Palaisipan kasi na nasa Maldives pa rin ito. Yeah, he knows my whereabouts. Yun ay dahil nabanggit ko sa kanyang babalik ako rito sa araw na to personally handed my resignation. Ano kayang ginagawa niya rito? Imposible naman na coincidence lamang ito. Si mommy, tumatawag. Dinukot ko agad sa aking bulsa at nagva-vibrate ko na cellphone. Yes, mommy? Anak, nakarating ka na ba dyan sa Maldives? Yes, ma'am. Nandito na rin ako ngayon sa resort. Are you staying there, Iha? Hindi ka ba uuwi agad ngayon? Mommy, pinag-usapan na natin to kagabi at kanina before my flight, right? Oo nga, anak. Pero di pa rin nawawala ang pangamba sa puso't isip ko. What if nagbago na agad ang isipan mo? What if dyan mo pala mas gustong magtrabaho kaysa kumpanya ng daddy at tito Conrad mo? Mom, relax. Wala akong iniisip na ganyan ngayon. I already settled down my papers here. Nakapagpaalam na rin ako sa boss ko. Ngayon naman sa mga empleyado na kapwa ko Pinoy. Really? Are you going home again? Narinig kong kasiglahan sa boses nito. Of course, tomorrow. Huminga ito ng malalim. Hi, thank you. Napangiti akong bigla. Stay calm, mommy. Bukas na bukas dyan agad ako sa bahay. Okay, at least hindi na ako mangangamba ngayon. So bye, Iha. Take care always. I love you. You too, mom. I love you too. Di pa rin nawala sa aking labi ang ngiti. Pero kapag naalala ko si Carter sa isip ko, napapaisip ako kung bakit talaga ito nandito ngayon. Welcome back! Nanlalaki ang mga mata ko at bahagya akong nagulat sa tili ng mga empleyado sa hotel-restaurant ng resort. Kasabay ng pagsabay nila sa akin ng confetti. Ang mga customer naman sa oras na iyon, nagtataka sa nililikang ingay ng mga to. Hey guys, you distracted those customers? Natatawa kong saway sa mga ito.
Ngunit di pa rin sila nagpaawat at kanya-kanyang bati at lapit pa rin sa akin. Nang dahil sa lumilikha na kami ng ingay, pumasok na muna kami sa dating tanggapan ko. Ma'am Olivia, totoo po bang mamamaalam ka na sa aming lahat? Halos sabay-sabay na silang nagtanong sa akin. Ang ngiting nasa labi ng mga ito, tuluyang napalitan ng lungkot nang tumango ako. Yes, pero wag kayo mag-alala dahil dadalaw pa rin naman ako dito sa inyo kapag may oras ako. Oh please don't be sad. Nandiyan naman si Miss Elsa para sa inyong lahat. Hindi mawala-wala ang lungkot ng lahat at isa na doon si Kuya Edwin, ang mas malapit sa akin sa loob ng 2 taon ko roon. Sumapit ang ilang minuto, tapos na rin akong magpaalam sa lahat. Magaan ang loob kong lisa ng resort. Bit-bit ang iba pa mga importante kong kagamitan nang tumawid ako sa pedestrian lane. Where to go now? Napakunot ang noo ko at di ko namalayan na may sumabay na pala sa akin ng mga sandaling iyon. Napalingon ako para agad magtaka. Carter? Yes? I stopped walking at napatitig lang dito. I did not expect na hihilahin niya ako sa braso ko matapos may malakas na nagpreno. Oh! Napasunod ako ng hakbang rito habang tangan pa rin niya ang braso ko. Hop in, Olivia. Sabi nito nung nasa tapat na kami ng puting kotse. Anong ginagawa mo rito? Are you following me? He smirked. Hindi. Carter brings me to one of the luxury restaurants near Julia Resort. Nagtataka man pero hinayaan kong sariling sumama dito. I stopped myself to stop asking something nang isa-isa agad nilapag ng waiter ang aming maagang hapunan. Is there anything you need, ma'am, sir? Tanong nito sa aming dalawa. Carter shook his head. Saka ako tiningnan. How about you, ma'am? Sa akin humarap ang waiter. Nothing, thanks. You're welcome, ma'am. Enjoy your meal. Tumango lang kaming dalawa ni Carter dito. Then, let's eat. Wika nito pagkaalis ng waiter. Tumingin ako rito at tumikim. Well, may I ask you something? Sinusundan mo ba ako dito? Biglang umarko ang kilin nito. No. Then, why are you here? Enlighten me, Carter. What's wrong if I am here right now? Tumikim muli ito. Para akong nahiya sa paraan ng pagtatanong ko. Nothing. Nagtataka lang ako. Seryoso tong tumingin sa mga mata ko. I'm here to settle some important matter. Ah, okay. Pero nung ginagawa mo sa jewelry resort, napatango-tango na lamang ako. I did not expect that today was your flight. Tung araw din kasi ang meeting ko dito. If I know that, edi sana, sinabay na lang kita sa private plane ko. Sayang, nakatipid pa sana ako ng pamasahe. I joked, but he only frowned. Kidding, I said. Your boss at Jewelry Resort was my father's buddy. Do you work there? Yes, actually, I came here. Ah, alam mo na pala. I resigned. Matipid tong tumango. Gusto ko pa sana magtanong dito pero nakakailang. He is kind of serious and intimidating. Nang magsimula tong magsari ng pagkain sa kanyang plato, tahimik din akong ginayang ginawa nito. What's your plan? Tanong ko sa kalagitnaan ng pagkain namin. Di ako nakatiis na magsalita. Plan? Nangunot muli ang noon nito. After here, san ka? Pauwi ka na ba agad? Ihahatid kita sa iyong pupuntahan bago ko pumunta sa hotel kung saan ako nakapag-book. Napatango-tango ako. Ngumunguya kaming pareho. Ako na halos hindi makakain ng marami at masagana nang dahil nandyan to sa harapan ko. You, what's your plan? Tuluyan na ako nag-resign sa trabaho ko. Good, he just replied. Saan ka magsistay? I mean, nakabook? Why asking? Interesado ka? What? Ako? Umiling-iling ako rito. Of course not. I'm only asking. Bawal ba? I feel embarrassed. I want to curse myself for asking that question. Namumula tuloy ako sa pinagsasabi ko. Umisi ito ng bahagya na kinangiti ko na rin. Wala lang kasi akong matanong. I don't want to feel awkward. Pasensya na. Sabi ko at pinandilatan ko siya ng mata. Why? May i-offer ka bang place? Kumunot ang noo ko. You said you already booked your hotel. Yes. Ah, sayang. Pwede ka naman sa apartment ko since 2 ang room doon. You staying here? Hindi. Bukas ang flight ko pa uwi. Mag-aayos ako ng mga importanteng gamit ko ngayon para sa pagbalik sa Pilipinas. Then, para walang hassle, you can come with me? Para lahat ng gamit mo mabitbit mo pa uwi. Tumaas ang kilay ko. Pwede ba? Tumango ito.
Okay, kung pwede naman pala, sige, sa'yo ako makikisakay, pero sa isang kondisyon. Kumunot ang noon nito. Then sa apartment ka magstay, para bukas sabayang alis natin, para patas. You offer me your plane, then I offer my place for just a night. Wika ko dito. Ngumisi ito na hindi ko mawari kung anong nakakatawa. Okay, deal. Isang gabi lang naman. Nakangisi pa rin ito. Bigla akong nabulunan sa sinasabi nito at di ko maiwasang pamulahan. He handed me a glass of water. Tiranggap ko yon at ininom. Jerk? I said. Mas lalo itong ngumisi. You offer it, right? Yes, pero hindi. I know. Wala naman akong sinabi, right? But you're making fun of it. Natatawa lang ako sa reaksyon mo. Wika nito at saka uminom ng wine. Well, I think it's a nice idea. Habang ngayon palang maging komportable ka na, nakasama ko sa isang bubong. Yeah, I think you're right. Sumang-ayon na lang din ako rito. After our early dinner, dumiretso na agad kami sa pad ko para magpahinga. He is tired and I'm also tired. Pareho kaming walang pahinga. I learned. Mas nauna lang pala ako ng ilang oras kanina nang dumating sa Maldives. The room is ready for occupant. Wika ko pagkalabas ko ng silid. Pinalitan ko rin ang pundat ng bed sheets. You may go inside, clean yourself and rest. Thanks. Tumayo ito at pumasok na sa loob. Ako naman ay pumasok na sa aking silid at naligo. Nagpalit na rin ako ng bedding at saka nagbihis. As I get out of my room, siya namang labas ni Carter na nakapambahay na damit. I feel awkward nang mapatingin ito sa suot kong pantulog. Nagtaas to ng tingin sa aking mukha. Napakamot ako sa aking ulo. Iinom, you want coffee, tea? Pupunta kasi ako ng kitchen para mag-prepare ng tea ko. Black coffee is fine with me. Sagot nito sa akin. Mas napakamot ako sa aking ulo. Ngayon ko lang kasi naisip na hindi ako marunong tumansya at masarap na timpla ng kape. Okay, coffee? Wait mo na lang sa sala. Tumango ito at tumungo na sa sofa. Ako naman pumasok sa loob ng silid ko para magpatong ng wardrobe. Kape, asukal, creamer. I know, black coffee ang gusto niya. Nagsasalita ako mag-isa. Tanging sarili ko lang ang kinakausap ko. Nauna akong timplahin ng organic tea na favorite ko. Then, sinunod ko ang kape ng panauhin ko. Hindi ko alam ang dami ng asukal at kapeng nilagay sa kape niya. Hindi kasi ako mahilig sa kape, pero meron akong nakastock para sa mga bisita ko lang na mahilig magkape. Bahala na kung magustuhan niya o hindi, sabi ko habang dala na ang kape nito at ang tea ko sa sala. Naabutan ko tong parenteng nakaupo sa sofa at nagbubuklat ng album. Tumikim ako upang makuha ang pansin nito. Here's your coffee, sabi ko pagkalapag ng kape nito sa table. Thank you. Tumango ako at naupo sa katapat nito. What's this, Olivia? Sabi nito habang ilalapag ang tasa sa mesa. Coffee, pangit bang lasa? Hindi kasi talaga ako marunong magtimpla. I don't want to offend you but yes, ang pangit ng pagkakatimpla ko sa kape. You put a lot of coffee and sugar. Kesa ma-offend, natawa ako sa sinabi nito. Sorry naman, wala akong talent pagtimpla ng kape. Turuan mo kaya ako. Nangunot ang noon nito. You don't feel offended? Umiling ako. No, why would I? Totoo naman di ako marunong magtimpla. Kaya nga pangit ang lasa, right? Well, I guess you're right. I should have taught you how to brew my perfect coffee. Lalo't magiging Mrs. Jones ka na sa mga susunod. Ano daw? Napanganga na lang ako habang naiwan sa sala. Tanaw to ng mga mata ko nang bigla itong lumingon sa aking direksyon. Stand up. Okay? And follow me, Olivia. Shit! Nakita niya ako nakatitig sa kanya. Naiinis na bulong ko pa sa aking sarili. Ganyan lang pala magtimpla ng tamang lasa ng kape? Napatango ako habang tinitingnan tong naghahalo ng kape. Tumingin ito sa akin. Yes, you can also use a coffee machine. Here, tikman mo. Inilapit ito ang bibig ko sa tasa. Walang anumang tumikim din ako ng kaunti. Masarap nga. You want coffee? Ipagtitimpla kita. Umiling ako rito. No thanks. I prefer to drink tea than coffee. Okay, let's go in the living room. Sumunod naman ito. Pwede kang manood kung gusto mo. Feel free. How about you? Nagtataka ito at di ako nakaupo. Umiling ako.
Kailangan ko munang ayusin ang mga dadalhin ko para bukas. Doon muna ako sa silid ko. Okay, I will watch a movie. Pampatulog? Ikaw ang bahala. Basta ako sa tingin mo inaanto ka na. Bumalik ka ng silid mo upang magpahinga. Tumango lamang ito sa akin. Iniwan ko ito dala-dala ang tsa ako. Agad akong nag-ayos ng mga kagamitan ko. Lahat ng mga importante nilagay ko sa isang malaking lameta. Iniwan ko ng iba. I decided to give my other things to my co-employer. Lalo na't lahat naman mukhang bago pa. Lalo ang ibang mga damit ko na hindi ko na madadala. I arranged my important stuff not minding the time. Naramdaman ko na lang naghihikab na ako at ramdam ko na rin ang pabamigat na magkabilang talukap ko. Oh, 10:30 na pala. Wait, si Carter kaya nagpapahinga na sa kabilang silid? Sa pagkaalala dito, tumayo ako at lumabas ng silid ko. Nakita ko kagad si Carter, nakaiga sa malaking couch. Nakabukas ang TV habang nakasalang isang action movie. Napapailing ako dahil nakatalugan na nito ang panonood. Lumapit ako rito at ini-off ang television. Gigisingin ko na sana ito ngunit siya namang tungo ng mga mata ko sa maamo nitong mukha habang mahimbing na natutulog. He has a good look. I do not doubt it, pero sa tingin ko ako ang tipo na mahuhulog dito. Lalo't alam ko na may girlfriend ito. Sisikapin ko na hindi titibok ang puso ko sa kanya kahit pa ikakasal kami at kahit pa magsama sa isang bubong. Yeah, I will always remind myself not to fall in love with you, Carter. Halos pabulong kong sinabi habang titig na titig sa mukha nito. I stand straight when he moves, lalo nang bumuka ang mga mata nito at sa mukha ko agad ito nakatingin. Hindi ko na malayan, nakatulog na pala ako. Mahinang sabi nito. Namula ako dahil huling-huli niya ako, nakatitig sa mukha niya. Oo nga, ini-off kong pinapanood mo. I'm about to wake you up pero doon na sa silid mo magpahinga. Thanks. Umupo ito at saka tumayo sa aking harapan. Naramdaman na naman ang awkward na mga titig niya sa akin. Mauuna na ako. Good night. He tapped my shoulder. Good night. My response as I nod. Napatingin din ako sa balikat ko at tinapik ito. Pagpasok ito sa loob ng silid, siya namang pagising ng gunita ko. Humiga agad ako sa aking malambot na kama, papasok sa aking silid. Pagpikit ko, mukha ni Carter ang nakita ko. Napadilat ako na may kunot sa aking noo. What is that? Agad ko tong inalis sa aking gunita. Iniling-iling ko pang aking ulo upang tuluyan tong mawala sa aking isipan. Dahil sa puyat at pagod, agad akong nakatulog. Nagising ako sa side ng alarm clock ko. It's already 6:30 in the morning. Yon ang usual na oras ng aking gising para pumasok na sa trabaho. Nag-unat ako at saka tuluyang bumangon. I went to my bathroom at naghilamos ng mukha. Nagpalit din ako ng damit saka lumabas para magluto ng almusal. Good morning! Nanlaki ang aking mga mata. Napapaawa ang aking bibig na makita ko ito busy sa harap ng kalan. Good morning! Pasensya ka na kung nakailam ako dito sa kitchen mo. Maaga kang gumising? Tanong ko rito. Yup, kaya dito ako sa kusina mo napadpad. Hungry? Okay. Magluluto rin sana ako ng almusal natin. Tumingin to sa akin na nakangiti. Are you sure? Kumunot ang noo ko. Sure what? Ano kayang lasa ng pagkain na ihahain mo sa akin? Kape nga, ang pangit ng lasa? Uy, kapag pagkain naman, masarap ako magluto, no? Oh, he is still smiling. Judgmental ka sa akin. Ang harsh mo. Baka niyan kapag natikman mong luto ko makalimutan mong pangalan ng girlfriend mo. Mas lalo itong natawa sa sinabi ko. Let us try, one day. Sige, deal. Baka rin kapag natikman mo tong ihahain ko, makalimutan mo rin ang boyfriend mo. Natawa na rin ako sa sinabi nito. Ang yabang mo, Chef Carter. Ngumiti pa rin ito. Kape, pagtitimpla kita? Hindi ako kakain kapag tinanggihan mo ko. Alright. Good boy. Huwag kang mag-alala. Alam na ng future Mrs. Jones ang timpla mo. Okay, let's see kung pasado ka na ba. Natatawa na lang ako habang nagpe-prepare ng tasa na titimplahan ng kape nito at isang baso naman para sa fresh milk ko. While he continues cooking, ako naman inayos ang lamesa. Nagtimpla na rin ako ng orange juice. Masarap ka nga magluto. Wika ko habang umunguya ng pagkain. Thanks. Anong oras palang alis natin? Naitanong ko rito.
Later after this breakfast or maybe around 10 a.m.? Ah, okay. Tamang-tama't matatapos na ang mga gamit na bibitbitin. Okay. Ako na maghuhugas ng pinggan para naman makapaghanda ka na. No, ako na. Nakakahiya, ikaw na nga nagluto. Ikaw pa rin maghuhugas? No problem with me. Talaga ba? Tumango ito. Okay. Doon muna ako sa silid ko. After you clean the kitchen, mag-aasikaso ka na rin. Okay. Iniwan ko na ito sa kusina at inayos ng aking mga bagahe. I consumed hours before. I have finally done. Nag-ayos na rin ako ng sarili ko. Nang matapos at nilabas kong lahat ng aking bagahe, nagtataka pa ako dahil bukas ang pinto ng aking apartment. And I saw Carter was inside at parang may kausap sa labas. Carter? Who's that? Sumungaw ako sa pinto. Umawang bigla ang labi ko sa hindi inaasahang panauhin. Olivia? Tamaro. Matamis itong ngumiti sa akin. Hi. Anong ginagawa? Tumikim ito at niluwagan ang bukas ng pinto at saka lumingon kay Carter. Will you leave us for a while? Sabi ko habang nakatingin sa seryosong mukha nitong nakatingin kay Tamaro. He faced me and nodded. Sure, sa loob lang ako. Tumango ako rito. Bahagya akong sinara ang pinto at tumakpang papalapit kay Tamaro. Hey, siya bang dahilan kaya nakipagkala sa akin? Tanong nito sa seryosong tinig. Bumuntong hininga. Kamusta ka na? I don't mind his question. Ayoko tong sagutin dahil ako mismo ay hindi ko alam ang sasagot ko. Have you come here to resign from your job? Pangalawang tanong nito. Tumango ako. Yes, kahapon pa ako nakapagpaalam and my boys already accepts it. Sagot ko rito. Kahapon, ngumiti ito na mapakla. I know he feels sad and disappointed. So, kahapon ka pa pala nandito? Tumango muli ako. With that man inside your apartment? Tumikom ang bibig ko. Ayoko maglabas ng statement ukol kay Carter na siyang nagbukas dito ng pinto. Kanina mo na lamang narito ako. Pilit kong niligaw ang mga tanong nito sa akin. Di na importante kung saan, Olivia. Kumurap-kurap ang mga mata ko at saka lumunok. Tamaro, so siya nga ang ipinalit mo sa akin. Hindi ko naman to sinagot. Your silence means yes. Bumuntong hininga ko. I don't want to answer your question, Tamaro. Why? Seryosong tanong nito sa akin. Why? Because, why should I answer that? I am your boyfriend? Sagot nito. Look, Tamaro, maayos ako nakipaghiwalay sa'yo bago pa ako nakauwi ng Pilipinas nang walang maayos na dahilan. And then ngayon malalaman ko na lamang na may pinalit ka na kagad sa akin. I come here para makipag-usap at ayusin natin to dahil ramdam ko maayos pa natin ang relasyon natin. But then siyang maabutan kong kasama mo? Olivia, look, hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. In the first place, wala na tayo. Just accept it, Tamaro. Sorry kung sa tingin mo pinaasa lang kita at nasaktan kita. Pero alam ko sa sarili kong maayos ako makipag-break bago pa ako umuwi sa amin. I saw sadness in his eyes. Olivia, please, ayusin natin to. Napasinghap ako nung hawakan nito ang dalawang palad ko na mahigpit. Umiling-iling ako. Unti-unti kong binawi ang mga kamay sa kamay nito. I'm sorry if I hurt your feelings, Tamaro. Sorry, hindi akong babaeng nararapat sa pagmamahal mo. I love you so much, you know that. Kaya kitang unawain sa lahat ng bagay. Please, ayusin natin to. Olivia, umiling-iling pa rin ako rito. I do not deserve your love, Tamaro. Please, wag mong ipilit. Mas bumalatay ang lungkot sa mga mata nito. Bakit? Naaawang tinitigan ko ito. You are such a nice person, I admit that, but I don't deserve you. Umaasa ko sana matagpuan mong babaeng para sa'yo. Pero ikaw ang gusto ko. Ikaw lang, Olivia. Dahilan para di ako tumingin sa iba. Umaasa ako at pinagdarasal kong sana ikaw lang. Ikaw na lang ang babaeng para sa akin. I immediately feel guilty. Ramdam kong mahal na mahal niya ako. Pero simula pa lang tinapat ko na siya. Hanggang hinayaan ko siyang manligaw sa akin. At sinubukan ko rin ang sarili kong mahalin siya. Mahirap turuan ng puso kung sinong mamahalin ito. Sabi ko rito. I feel guilty. I'm sorry. Tamaro, umiling-iling ito. That means wala? Wala pang pag-asa na maayos pa natin to dahil sa kanya.
Tinikom ko ang bibig ko. Ayoko magsalita at mas ayoko makasakit ng damdamin nito. Okay, alright. Napatango ito habang nakatitig sa aking mga mata. Naaawang nakatanaw ako rito habang humahakbang ito paatras. I want to explain to him na kailangan ko tong gawin para sa mga magulang ko. Pero ayoko naman tong umasa dahil maliit lang ang tsansang makikipagbalikan ako at bawiin lahat ng sinabi ko. Ayokong kaawaan niya ako na ako ay pambayad utang lang sa aking ama. Bumuntong hininga ako nang tuloy na tong papalayo sa aking paningin. It's really my fault. Kung bakit kasi sinubukan ko pang mahalin siya. Yes, I tried my best to love him, pero di ganon kalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. I only looked at him as my own brother. I hope someday, mahanap niya rin ang babaeng para sa kanya at ang babaeng susuklian ng buo ang pagmamahal niya. Sabi ko sa sarili habang nakatitig pa rin sa paglayo nito. When Tamara was finally gone, inayos kong sarili ko at saka pumasok sa loob. Are we ready? Aalis na ba tayo? Kinuha kong pansin ito habang nagbabasa ng diary sa sala. Nagtaas to ng tingin sa akin. Where is your visitor? Tanong nito at sumulyap sa likuran ko. Umalis na. Anong oras ang alis natin? Tanong ko rito. Is he your boyfriend? Seryosong tanong nito. Seryoso rin akong tumitig sa mga mata nito. He is my... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang bigla na lang may tumawag sa akin sa cellphone. Nakatitig ako rito habang kausap ko ang ina ko sa kabilang linya. Hindi alam ng nanay ko na magkasama kami ni Carter simula pa kahapon. Siguro kung malalaman man ito iyon, tiyak tatad rin ako na maraming tanong nito. I was smiling when Carter turned in my direction. Agad kong nakitang pagkurot nito ng noo. Ako naman namumulang umiwas ang tingin dito at agad kong inalis ang ngiti ko sa aking labi. Pagbaba ko ng tawag, siya ring pagtatapos ng pakikipag-usap ito sa kabilang linya. Humakbang ako at ito sa direksyon ng bawat isa. Are you done packing with all your things? Tanong nito sa akin pagkalapit namin sa isa't isa. Yes, kanina pa. Tsaka ko tinuro ang dalawang malalaking maleta na nasa labas ng aking silid. Then, let's go. Kailangan ko lang bumalik ng mabilis para sa ilang mahalagang meetings ng aming kumpanya. Sige, tara na. Bago ko pa mahawakan ang dalawa kong maleta, ay naunahan niya na ako. Let me carry it. Nakakahiya sa'yo. Ako na. Masyadong mabigat ang dalawang bagahe na ito. You go first, Olivia. Ngumiti ako ng bahagya dito dahil tama ito. Sabi ko nga, ikaw na. Thank you. Dahil sa taong naabutan ni Tamara sa apartment ni Olivia, matanggap kaya niyang wala ng pag-asang maging maayos pa ang relasyon nila ng dalaga? Sa ipinapakitang kabutihan ni Carter, mahulog kaya ang loob dito ni Olivia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.